Salamat sa Lord at nagkasama. Hindi ako hindi ako, sakto lang. Yan. Si Lord po, yan. Salamat sa Lord, nabigyan na tayo ng pagkakataon magkasama-sama muli ngayong araw. At salamat sa Lord, no? Ayan, kahit anong dumaan sa atin sa buhay, ayan, nandito pa rin tayo nagkakasama at nag-praise para kay Lord. So, manalangin po tayo. Yes, Lord. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon ko. Salamat po, Panginoon, sa paghahatid niyo sa amin dito sa inyong panangalinan sa lugar ng na inyong pag-praise sa inyo para sa inyo po, Lord. Maraming salamat. Lord, humingi po ako ng gabay, Panginoon, bilang bilang ginawa niyong tagapagturo ngayong araw na ito, Panginoon. Gamitin niyo, Panginoon, para ipahayag ang mga salitang gusto niyong iparating sa amin po, Panginoon ko. Para sa mga kapatid ko dito sa pananampalataya, Ama, maraming salamat po sa pagkakataon nito, Panginoon ko. At pinapanalangin ko rin po ang kagalingan po ng anak po ng aming kapatid na si Nora, Panginoon ko, si Kuyuki, Panginoon. May karamdaman po siya ngayon, Panginoon. Alam po magagalingin niyo siya, Panginoon. Kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon, sa pamilya niya, Panginoon. At sa amin sa araw na ito, Panginoon ko. At sa kilala ni Pastor, Panginoon ko, at sa mga kapatiran, Panginoon, nga alam ko magiging matagumpay po, Panginoon, ang mga gawain doon, Panginoon ko. At sa gawain dito, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon ko. At ang kapurihan po para sa iyo lamang, Ama. In Jesus' mighty name. Ayun po, mga kapatid, pwede na po umupo. So, hindi talaga ito yung title ng yung title is yung Kamusta ka kapatid. Yan. So, yan, kamusta yung mga katabi natin, mga kapatid, no? Kamusta? And so yung nakarang devotional Friday, ito yung pinaka namin. Tawag doon, topic ko. Topic namin, taga Roma, Roma 16. So, yung mga piling verse lang yung sa akin, yung nagrema sa akin. So, sisimulan ko sa group right. So, ito yung nagrema sa akin, yung pagkilala sa bawat isa. Bali, lumalabas dito yung sa pagkilala sa bawat isa. Ito yung pagkilala sa bawat membro ng sa loob ng ministry, sa loob ng church natin. No? So, kumbaga, binibigyan dito yung kahalagaan ng mga bawat tao sa simbahan. Ang mga tao sa kabanata ito kumakatawan sa ibang tungkulin at sakripisyo. So, dun sa verse na nagrema sa isa, Roma 16 verse 3, ito. Kumusta ninyo ako, kina Priscilla at Aquila, na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Well, dito yung sinabi ni Pablo na dito binanggit ni Pablo na mag-asawang si Priscilla at Aquila, sinasalamin nito ang kanilang mahalagang papel sa simbahan at ang kanilang pagsusumikap sa ministeryo. Pati na rin ang pagbubukas ng kanilang tahanan para kay Pablo. So, kumbaga, sa atin sa simbahan natin, di ba, may kanya-kanya tayong part ministry, di ba, sa simbahan, di ba? Kumbaga, may music ministry, may siyempre kay pastora, kay nanay, simula kay pastora, music ministry, faces, dance ministry, so mga ganan, food ministry, pepe ministry. So mga ganan. So yung bawat ministry na yon, yung bawat papel na yun natin sa ministry nga natin, kumbaga para sa akin, ang sa akin, tawag doon, hindi siya ganun yung kaliit ba, yung wag yung mamalitin ba na yung bawat kahit napakaliit lang, so wag yung ini-small ginagawa niyo para kay Lord, para ganun lang. Kasi kahit napakasimpleng bagay lang, kahit itulak mo yung upuan yun sa bawat gawain, nagtutulak, nag-aayos ka ng upuan. Huwag mo mamalitin yan kasi alam mo ginagawa mo yan para kay Lord. So, lahat ng serbisyong ginagawa natin kay Lord, napakalaga yan para kay Lord. At least lalo nakikita niya kung yung nasa puso natin. The pangalawa is yung pagmamahalan. Pagmamahalan at pagtutulungan sa loob ng ministry. So dito sa part na to is yung sa Roma 16 verse 23, no. Kinukumusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kumbaga sa part na to is para sa akin kasi ang pagtulong at suporta sa isa't isa ay pangunahing tema sa loob ng ministry. Ang simbahan ay dapat maging komunidad ng pagmamahalan. Hindi naman sinabi pagmamahalan yung mag-girlfriend boyfriend tayo sa loob. Yung ang sa akin lang yung pagmamahalan is kumbaga tulungan. Nagdadamayan tayo, di ba? Hindi rin naman siyempre
hindi naman maiwasan yung tumulong na yung physically, mga utang, mga ganyan. Pero hindi yung sa mga ganung hindi yung sa mga ganung bagay, no. Ang pinapana sa akin ni Lord dito is yung pagtulong natin sa mga kapatiran natin spiritually, lalo na spiritually, no. Yung paglapit yung ano ba yung mga paraan na lalo yung mga ano sa atin, mga ahead sa atin, mga brothers and sisters sa atin, na mas malalim yung pananampalataya, marami silang alam mas marami silang bala kumbaga na pwedeng itulong sa atin na mas mapalapit pa tayo kay Lord. Mas maintindihan natin yung mga aral, yung mga salita ni Lord na hindi masyado malalim para sa mga baguhan na kagaya natin. So kahit sa part ko kasi, kahit ilang buwan na ba? Isang taon na, medyo baby pa rin eh. Parang ganun. Hindi na baby, sanggol pa. Parang kalalabas ko nga lang eh. Sa ano magulang. Parang ganun yung dating. Pero hanggat nagsusumikap tayo na matuto at para sundin yung mga salita ni Lord, yung mga inaano ni Lord sa atin, tuloy lang. So, baby steps, again, magiging ano yan, tatakbo yan balang araw. In Jesus' name. So, sa pangatlo naman po is yung, pasensya na mabilis po. Pagsakripisyo sa iba. So, parang ito yung parang din sa pangalawa. No? Sa akin is sa Roma 16, verse 1 to 2. Verse 1, tinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na isang tagapaglingkod ng Iglesia ni Cristo. Verse 2, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat gawin bilang magkakapatid. Tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. So verse na to, parang didid na banggit ni Pablo na si Phoebe ang bilang diakonisa na tumulong sa maraming tao. Pinapakita nito ang kanyang sakripisyo at dedikasyon sa paglilingkod sa Lord. Diba? Maraming taong nagbigay ng kanilang oras at lakas para ikabubuti ng iba. Ang kanilang sakripisyo ay pinahalaga ng Panginoon. So yun nga, parang sa kanina sa pangalawa, naging pagtutulungan, pagmamahalan. Parang pagsasakripisyo natin na, kumbaga, ano ba yung mga pwede natin sacrifice sa mga kapatiran natin na di ba? Yung kakain ng konting oras sa panahon natin, imbis na yung oras natin ay, dito may gagawin ako, sarili kong gawin. Pero yung kapatiran mo, nakikita mong napapalayo sa Panginoon, napapalayo sa mas lalong bumabalik sa mundo ba? Naguguluhan yung isipan niya, mas bumabalik, napapalayo sa Lord. So parang, para sa akin kasi, yung pagtulong natin, pagbibigay ng kahit kaunting oras lang para turuan, pagsabihan or mas tulungan natin kapatid, natin yung kapatiran natin na napapalayo sa Lord, tulungan natin siya na mas, siyempre, maging matatag ba? Kumbaga, para tayo magiging sandalan ba niya? Diba? Habang baby pa siya, parang gano'n. Tayo yung magiging niya. Anmum. Parang gano'n. Yan, salamat sa Lord. Anmum ba? Nido. Ayan. Yan, salamat sa Lord. Ayan. Nido kasi ako lumaki. Mal ba yan? Salamat sa Lord. Ano ba yun? Hindi ko alam. Isa pang-apat is yung babala sa maling turo. So sa verse is yung Roma 16 verse 17. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap niyo. Iwasan ninyo sila. Pala sa akin dito yung may babala dito si Pablo na tungkol sa mga huwad na guro at maling katuruan. So sa panahon ngayon marami na, di ba? So sino yung basta halo-halo na talaga, sino talaga yung kung baguhan ka pa lang, hindi mo alam kung sino talaga si Lord, di ba? Di ba maraming katuruan na mali-mali. So kahit sa akin kasi nung tinanggap ko si Lord sa church natin, mas talagang naliwanagan ako dito. Honestly speaking, talaga, naliwanagan ako na talagang dito sa Jesus Christ. Si Lord yan mas nakilala ko, mas talagang Jesus Christ, si Jesus nandito sa pagtuturo na to, sa church natin, sa loob ng church na to. Mas nakilala ko ng tuluyan si Jesus Christ talaga. Napalapit ako, na mas naging iyakin ako. Yan. Talagang parang sarap. Kasi nung na-invite ako ni Mrs. Eliza, nung naalala ko kasi talagang yan, dalawa kami anak ko in-invite kami. Ngayon, talagang, siyempre, na-weirdoan ako. Lalo na kay si Silda noon, time na yun. Kasi nga sabi ko, talagang umiiyak, lumulunod, nagdadabog,
man, yung pagpe-praise ba bilang Christian sa akin. Kumbaga sa akin, yung sa part ko yun, ito yung may time na kumakanta kasi nga ano. Sabi kasi nila paisip sa akin na ano, na hinihipo ko daw ng spirit. Spirit yun kapag nandun ka sa ano. Talagang kapag dinamdam mo yung pagpunta mo doon, talagang sinakbuso mo yun. Gusto mo maramdaman sila, mararamdaman mo talaga. Eh sa akin, sa part ko, sa church ko lang dito, naramdaman yung, alam mo yung, halos tumingala ka na wag lang bumagsak yung luha mo. Kasi siyempre, lalaki tayo, mga ganun. Yung talagang, ba't lumuluwag, ba't bumabagsak, eh wala naman. Ay, nakikinig lang ng music. Talagang, naramdaman ko doon na, ano, Lord, ikaw ba yan? Gumagin talaga ako. Talagang binibiro ko talaga. Talagang pumapatak talaga siya. Kumbaga sa church na to, naramdaman ko na, ano, ay, welcome ako. Parang naramdaman ko si Lord na, kanya si Lord, parang, ay, ano, kumbaga, parang tinanggap ako ni Lord kahit hindi ako ganun ka buting tao, parang ganun, di ba? Parang, kay Lord, parang dito sa church na to, naramdaman ko sila, welcome na welcome ba ako? Parang napakasarap sa pakaramdam yung ganun. Kahit laking umiiyak, okay lang na umiyak basta para kay Lord. Parang. Yun po. And din yung number 5 po, ito, pasensya na last na to. So, yung siyempre, ito, obvious naman, ang Diyos ang lakas natin, pinagmulan ng lakas. So, sa Roma 16 verse 25, purihin ang Diyos na makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita. Tungkol kay Hesukristo na ipinangaral ko. Ang magandang balita iyan ay isang hiwagang malihim sa loob ng mahabang panahon. So, bali dito, sa kabila ng mga hamon at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos, ang nabibigyan lakas ng inspirasyon sa lahat ng ginagawa. Kumbaga, siyempre, obvious naman, di ba? Sa lahat na nakakilala sa Lord, lahat ng lumalapit kay Lord, siyempre, kanina pa ba tayo, sa mga problema ang pinagdadaanan natin sa buhay, hindi lang sa mga problema, di ba, kahit mga hinihiling natin sa buhay, kanina pa ba tayo lumalapit? Hindi naman sa kay Lucy, di ba? Sa Diyos lang, di ba? Sa Diyos lang naman tayo lumalapit. Tsaka, siyempre, sa Diyos wala namang imposible, di ba? Lahat mabibigay niyan. Pero kailangan, siyempre, magantay tayo. Nasa waiting list tayo. Hindi, basta sumusunod tayo kay Lord at may humbleness tayo at nakikita ni Lord na binabawas-bawasan at tinatalikuran natin daan-daan yung mga masamang gawain natin. Sigurado nakikita ni Lord na sa puso natin na sumusunod tayo sa Kanya. So, yung time na yun, darating na yung time na yun na tutulungan tayo ng Lord. Basta mag-antay lang tayo. Saka huwag natin kakalimutan na sa bawat problema natin sa buhay, ang Diyos lang ang lakas natin. Diyos lang ang magbibigay ng lakas sa atin sa lahat pinagdadaanan naman sa buhay. Ayun lang po mga kapatid, salamat. Sa Lord, no, medyo mabilis. Pero, ayun lang po yung nagrema sa akin. So, parang ano ba, ang pinaka-ano po sa akin dito, yung pinaka-mensahe sa akin is yung pagkakaisa sa loob ng simbahan, suporta, at pagkilala sa bawat miyembro. Huwag yung, kumbaga, respeto. Respect na rin sa mga bawat, siyempre, may kanya-kanya tayong level ng faith. May kanya-kanya tayong level ng pananampalataya sa Lord, pagkilala sa Lord, siyempre, may kanya-kanya tayong paano tayo manalangin, kumonect sa Lord. Siyempre, kunyari ikaw, magdadasal ka, lumulod ka every morning, parang gano'n. Yung iba, through music. Ikaw, kahit parang mo akong baliw sa labas, pero kinakausap mo sa labas, kinakausap mo yung sarili mo. So, may kanya-kanya tayong paraan. So, ang inaalala sa akin dito is, respetuhin natin yung mga kapatiran natin sa loob ng simbahan na ganito yung paraan niya ng faith. Kumbaga, yun, basta respeto, saka kailangan suportahan natin yung mga nalalayo, lumalapit sa mundo lalo, tapos nalalayo sa Panginoon. So, yun lang po, maraming salamat po sa Lord. Amen. Salamat po, Lord. Amen. At bago po tayo, baka meron po kayong parang kasi parang natin to, parang sharing. Sharing na po. Nabanggit po ni Brother Russell as of diba, meron siyang limang point. Pagkakilala sa bawat isa, pagmamahalan, babala sa malito. Pwede ba sa atin lahat? Mauna na ako. Saan yun doon yung parang turo or part ng pointer na parang tingin nyo or tingin nyo parang meron tayong gustong i-share ba? Sa akin naman po doon, sa akin is yung so, yung dito naman sa
yun ang sinabi ni Brother Russell kanina na ang daming pwedeng mong gawin. Pwede mong magawa sa church. Diba, ang church nga is may ulo, diba? Tayo naman is lahat tayo is pati ng church. Tayo ay bahagi ng church. Ang kamay is mayroong role, diba? Yung mata may role, diba? Tayo, di ba, parang kung ano ikaw, pati ka ng church, ano yung pwede mong gawa or ano yung pwede mong maging role doon sa church? Hindi naman pwede na habang buhay lang tayo nakaupo, diba? Hindi, kasi sa pagkikinig, diba? Ibig sabihin, dapat dumadating talaga yung pananampalataya. Sabihin, hindi pwedeng hindi dumating yun. At saka, nakikita yun na nag-grow ka ba? Nag-grow ka na. Di, dati medyo mahihain ka. Wala kang buhay. Si brother ito, di ba? Kaya sabi ni Brother Rizal, may kanya-kanya tayo mga ano eh. May kanya-kanya tayo calling. Mga calling. Ito sa teaching siya, ito sa teaching, di ba? Maraming pwede. Hindi pwedeng wala kang gawin. Kasi lahat tayo ay binigyan ng Lord ng skill or gift. Gift yun. Yung gift na yan, kung alam mo magaling ka dyan or medyo sa tingin mo eh, ano ka ba? Yung medyo kampante ka sa gift na yan. Dapat i-share mo. Diba? Hindi naman yun na i-share mo para lang mapapila-pila ka. Diba? Para yun sa Lord, ano mo na sa gift natin. I-share po natin kasi gusto natin mapapurihan yung bigay ng po, pag-sacrifice sa iba, yung pag-gising sa umaga, di ba? Pag-gising lang sa umaga para umatin ng gawain, is na mga device na yun, di ba? Yung nanay, kasi pa-winter na, palapit na, di ba? Sarap naman bumangon, maligo. Maligo. Yan, sacrifice sa iba, yung pagluluto, sa gawain, yung pag-drive, di ba? Yung si Brother Tony, nakapagluto siya ngayong umaga, salamat sa Lord, di ba? So, ang dami-daming mga, actually, dapat hindi natin isipin na sacrifice yun. Dapat ano yan, parang in-enjoy natin. Amen. Kasi masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi tayo yung nahihirapan na ginagawa ko to, ganyan, may nasasabi ka pa, di ba? Kita ng Lord yung puso natin. So, napipilitan ka lang. Kung sa tingin mo napipilitan ka lang, so, kung mo nang gawin, di ba? Baka, nagka-idol ko pa din sa, stress ka pa din sa pag-iisip na gano'n, di ba? So, ang sa akin lang po at ang pag-sacrifice is dapat may kasamang saya yan. Sacrifice na may kasamang po. Sorry, Tony? Sa akin pangalan. Ikaw daw niya, galing lang. Yung unang inansabi yung unang pangalan. Pagmamalasakit sa kapatid. Hindi naman tayo laging sa buhay naman natin. Para ipaisip sa atin ng Lord na kailangan natin siya. Hindi lang yung pagka yung kapatid natin. Alam mo, makakatulong para hindi masama. Hindi masama yung yung tumulong, ibigay mo yung pagmamalasakit mo kasi kapatiran mo yan eh. Iisa yung spirit nyo, iisa kayong bahagi eh, di ba? Sabi nga ni Brother Brian, yung ulo natin, pero lahat tayo magkakasanga. Kung ang sakit, sabi nga sa sinasabi lagi natin, sakit, ang isa sakit ng sakit ng kalingkingan. Katawan nila. Parang yan, minsan nga nararamdaman din, sa lagi sinasabi ni Pastor pagka yung isang anak niya, may problema, nararamdaman din niya yon. Diba? Minsan nga kinukumusta niya may pinagdadaanan na. Yun na doon yung pagmamahal ng Lord kasi nga one spirit tayo. Diba? Diyan tayo hinubog ng Lord. Saka yung isa pa, yung sa maling turo, yung babala sa maling turo. Kasi ngayon, di ba, sa social media, marami tayong makikita na talaga namang nandun na sabi nga, lalabas yan talagang maling false mga prophet di ba? Pero pag nakapokus tayo kung saan tayo, kaya nga lagi sinasabi sa atin ni Nanay yung nag-aaral tayo ng OGIP. Kasi pag ano na natin yun, natutunan na natin dito. Kahit pa marami tayong napapakinggan na nakikita natin,
Kasi yung spirit ng napakinggan natin, papasok yan sa atin. Pero nag-aaral nga tayo, yung natututunan natin doon, yun yung nai-install sa puso natin at isipan natin. Kaya doon tayo lagi nakaka-focus. Dapat doon, ganun dapat ang pinapaisip natin ng Lord. Na kahit ano pa yung marinig natin, pag alam mo kung naka-focus, alam mo na iisa lang ng Diyos. Yun dapat ang inaano natin, di ba? Wala yung basta ang inaano sa atin ng Lord. Mag-focus lang tayo kasi ano naman natin na iisa lang naman talaga ang Diyos, di ba? Yun dapat ang inaano natin doon na ang isa pa rin yung pagsasakripisyo sa iba, yun yung pagluluto, pagdadrive. Huwag nating isipin na ginagawa natin ito para sa kapatid natin. Ginagawin natin ito para sa Lord, di ba? Wala naman tayong hindi kayang gawin. Basta pag yung gagawin mong bagay na yon, iaalay mo sa Lord yon, masaya ka. Yun yung ipinapano sa atin ng Lord. Maging mapagmahal tayo sa kapatiran, matuto tayo magsakripisyo sa iba, yung maging focus tayo sa tinuturo sa atin ng Lord. Yun lang mga kapatid. Yes po, pass the message. Tumitingin po ako eh. Parang lahat po eh, sinabi niyo na. Brother Tony, brother. Oo. Ganun, ano din po. Opo. Sa ngayon, sa tingin ko, sa bawat points ng kahit pa paano meron naman tayo nun, Brother Tony, di ba? Ay, Brother Brian, Brother Tony. Yung pagmamahala natin, pagtutulungan natin, ramdam naman, kahit maliit lang tayo, sa tingin ko ramdam ko naman. Kasi, alam mo yun, yung bang sakripisyo natin, hatid sundo, kunyari, pag may gustong puntahan, may malasakit ba tayo na, sama natin to sila si Srin, sama natin si ganon. Ramdam ko sa iglesia na to, kaya nagpapasalamat ako na meron tayong ganon sa isa't isa, yung malasakit natin sa isa't isa. Pag hindi man tayo talaga 100% magkakilala, syempre para meron pa rin tayong boundaries na meron tayong respeto pa sa isa't isa. Pero pag alam natin kailangan natin yung help, nandyan tayo. Kaya ramdam ko to dito, unlike nung nasa Catholic kami. Kasi nga, Kuya Tom yung sabi ko nga na Christian by heart ako yung pumunta dito, siya Catholic pa rin. Hindi ko pa alam yung may Christian church dito. Kaya sa Catholic ako na punta. Doon, syempre, dahil sa family kami, parang hindi pwedeng kami lang. Syempre, di ba, no man is an island nga sabi. Parang, kailangan meron kaming kahit pa paano may makakilala, may kaibigan, kasi hindi namin alam, di ba? Kaya parang naano ko na doon ako na sa Catholic. Eh, syempre, dahil na-experience ko na nga doon, parang iba talaga, iba ang community doon. Parang kita mo talaga na magkaiba. Hindi ko ma-explain. Basta ganon. Ang hirap. Yung iba. Kasi, alam mo yun, pagkatapos sa simba, tapos, yung ganon may chismisan. Alam mo yung after ng nagmumurahan. Parang, ano ba yun? Parang ganon. Tapos, meron yung nag-o-offer nga ng tulong ganon, pero malalaman mo pala na alam mo yun, may isusumbat sa'yo. Kasi experience namin yun eh. Sinumbat sa amin. Parang ganon. Pero dahil lang dahil lang sa nagpaalam ako na, respeto lang ba, nagpaalam ako na, ate, hindi na ako dyan magsisimba kasi nakakita na ako ng Christian church. In-explain ko sa kanya ano yung history behind nun na bakit kami pero hindi naman dahil sa ayaw ko kanila. Pero spiritually kasi, nag-decide kami na Pero dahil sa, mataas kasi expectation ko na dahil parang maiintindihan nila yung desisyon namin. Pero hindi nila naiintindihan. Parang ayos siya sa harapan, pero sa talikuran, nasiraan na kami na. Ayun, nawala kaming utang na loob, ganong mga salita. Dahil lang sa paglipat namin. Oo, parang, oo, kaya sabi ko, okay lang kahit anong sabihin nila sa amin kasi
kung mag-i-stay kami do'n, hindi naman sila makakatulong sa amin para mapalapit sa Lord. Yun na lang din yung thinking. Kaya parang, ayun, kaya itong ano 'to, naalala ko yung experience na yun. Kaya, salamat sa Diyos kasi ano natin, ramdam natin yung pagmamahalan sa pagtutulungan. Kasi yung pagsasakripisyo sa iba, kami, sinabi ko na, ilang beses ko na sinabi, hirap talaga kami ngayon. Pero alam mo yung hangga't kaya namin makatulong, kahit punta lang sa ganito, masaya na kami na ipapasyal namin si Sis Ring kung saan nila, sige, ayain ko sila, ano, kahit minsan na ano ko, papahatid si Brother Tony, naku, kukulangin na naman. Pero sige lang, kasi ikaw na bahala, Lord, ganyan, ganyan. Mga ganun ba, yung mga simple, sa amin medyo malaki rin kasi medyo hirap, pero pag alam namin may kaya, kilala ko sarili ko pag meron kami, sige, talagang all out kami, parang gano'n. Yun po, tapos, ayun, yung babala sa maling turo, malaking tulong po yun na yung magbasa talaga ng Bible. Kasi talagang pag ang dami mong naririnig, ang dami mong napapanood, pag wala kang alam sa sarili mo, kasi binigyan tayo ng gift of discernment, eh. Madi-discern mo talaga kung tama ba yung sinasabi niya o hindi. Kaya yun nga, maganda talaga na magbasa tsaka yung makinig yun sa ano natin, sa church natin, yun po. Yun po, tas yun lang, yung lakas, yung sa Diyos ang lakas, totoo po yun. Doon tayo kukuha ng lakas para, alam mo yun, kahit anong pagsubok na pinagdadaanan natin, ano pang problema yan, basta sa Lord lang tayo nakafocus. Wala, parang ano lang, magaan pa rin ang buhay. Parang hindi mo mafe-feel na may problema ka. Yun, kaya kami kahit tamad o ano, tuloy pa rin pumunta dito kasi ito lang yung nagpapalakas, eh. Kahit nakakatamad maligo, mga ano, para pumunta ano, dito punta pa rin kasi ito nga yung nagpapalakas sa amin. Yun po. Salamat po sa Lord. 1 minute lang po si Stream. Wala ba na Sharing lang ako, sharing. Sharing. Yung kasi nga kami, ano, sadyang, yun nga, yung, nung time na, nung Sunday kasi, hindi nga ako naka-attend. Pero kung talagang pipilitin ko naman, talagang ano yun, yung makakarating din ako. Kaya lang naging ano ba yung ano, kasi nga, Isugashi. Tapos ito nga yung Sunday, tinanong kami nung ano, na sabi niya, yasumi kami ng ano, ng Saturday, tapos pasok ulit ng Sunday. Sabi ko, parang mali na. Sabi ko, hindi na po pwede. Sabi ko, hindi na nga ako naka-attend. Kung ganun, no, hindi na lang ako papasok. Sabi niya, sige, Sabado na lang. Kaya kahapon, pumasok kami. Change yung, ano, Iba no, pag hindi talaga tapos sabi ko sa kanya, siguro po, Forman, pag yung every Sunday at may pasok, hindi na po ako papasok. Kasi hindi po ako nakakapunta ng, ano, ng church. Hindi na ako siya. Sabi ko, talagang pinaramdam din niya sa akin na, kumbaga, yung mahalaga kasi yung ano, tama yung ano, dapat tayo kasi palalakasin natin yung ano, yung isa't isa. Yun ang hinahanap ko lagi. Nagigising nga ako na sabi ko, ano bang ano, sabi ko, paano ko ba mapapalakas yung aking gusto ko kasi iniaano ko rin sa pamilya ko na huwag niyong kakalimutang sumimba. Kasi pinipilit ko lagi sila. Pag minsan kasi yung asawa ko pag minsan, nagkakadahilan ba? Sabi ko, kasi tumanggap na tayo sabi ko sa kanila, dapat tayo ang manghihikayat, hindi tayo yung hihikayatin. Parang yung sa mundo ba natin kasi, nasa iba na tayo kaya nga born again, di ba? Kailangan tayo yung maghikayat sa kanila. Hindi na tayo yung sabi nila huwag ka nang babalik sa laman, nasa espiritu ka na. Yun lang. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako dito.
Ako na pala. Hindi, yung ano, sa akin lang yung natutunan ko ngayon. Yung, ano, babala sa maling turo. Pero sinasabi na nila lahat. Nasabi na lahat. Hindi kasi, ano, yung tawag dito, may nabasa kasi ako sa Facebook about sa isang preach ng isang Catholic na, ano, parang sabi niya doon is, may sinabi siya na, ano, na, yung, hindi daw masaya si Lord na nagsisimba ka pero yung parang gumagawa ka ng masama. Nung napanood ko yun, sabi ko na parang ay napanood pala namin ni Brother Loy kasi pareho kami nagpe-Facebook. Sabi niya, "Tingnan mo 'to." Sabi niya. 'Di sabi ko, "Oo nga 'no." Sabi ko, "Ba't gano'n?" Sabi ko gano'n na. Sabi ko, parang bakit kailangan pa nilang sabihin yun? 'Di ba, dito nga kasi sinabi, dito ko narinig na hindi ibig sabihin na nagsisimba ka is hindi ka na makasalanan. Yung parang wala ka ng kasalanan na ano, parang gano'n na parang nagsisimba ka para humingi ng sorry or kapatawaran na ano. Yung nagsisimba ka para mag-thank you, ganyan. Parang salungat yung sinabi doon sa Facebook sa natutunan namin dito. Parang ang sakit lang sa loob-loob na marinig mo yung bagay na yung alam mo na yung totoo eh, na kumbaga ano, salungat na siya dun sa naririnig mo na parang sumasama minsan yung loob mo kasi iba na yung sinasabi ng parang sabi mo, Katoliko kasi ako dati na parang kung Katoliko pa rin ako na yung tawag dito, yung pinaniniwalaan ko is yun pa rin. Kaso parang nag-iba na kasi yung mindset ko ngayon na parang eto na talaga yung nung nagsimba ako dito, parang nagbago din yung ano ko talaga eh na sabi ko, iba na siya yung kung aanuhin mo siya na sasabihin ng Catholic na ano, parang ba't gano'n? Yung parang hindi na talaga siya tama na parang iba na yung tinuturo nila kumbaga sa ano, which is may mga tao na naniniwala doon na parang nawawala sila sa ano nila na parang iba na yung ano nila. Yun, yung parang ano na lang. Tapos sakripisyo naman, siguro sana ano, yung tawag dito, makatulong sa iba na mahikayat sila na mag-ano pa rin, simba na ano, na mas kasi 'pag dito nagsimba yung hindi naman sa as in dito na church, kumbaga sa ibang ano, 'di ba, na 'pag nakapakinig sila talaga ng yung salita ng Diyos na talaga na yung salita talaga na hindi lang nanggaling sa isa tao lang, kung ano lang yung ano, perspective ng ibang tao na gano'n. Siguro mas maiintindihan nila yun, parang gano'n lang, yun lang. Yung lagi sinasabi sa atin eh, narinig natin. Faith is coming by hearing. Pakikinig natin ang pakikinig. Kahit yung babaguhin natin. Naiintindihan na natin. Baka kasi yun eh, parang sabi ko, pero iba yun. Siyempre, pag narinig mo, parang malito. Oo. Hindi mo siya pakikinggan. Para balik ang pa, diba? Ako naman, pag kami nakikinig, bubuklat din ako ng Bible. Hindi yung basta pakikinggan ko lang siya. Yung akin, babasahin. May mic na talaga eh, Yung no? akin, babasahin ko kung totoo ba yung sinasabi niya. Kasi nasa Bible, yung nakalagay kasi sa Bible, yung kailangan wag mong babawasan, wag mong dadagdagan. Sakto lang yun na andun. Kaya yung salitang yun, kung naandun, yan. Common ground yun. Yan yung pinakang ano natin, sabi nga manual kung sa yun yung manual natin ng buhay natin, di ba? Kung sa bumili ka ng bagong TV, meron kang ano na manual. Yun yung Bible yun sa atin naman. Lord, sa pagkatapos na panalangin, kung wala na pong Brother Russell sa ating closing prayer. Yes Lord, maraming salamat Lord sa araw to. Panginoon sa turong binigay niyo sa amin Lord, sa mga natutunan namin Lord. Maraming salamat po Panginoon.
mga gagamit namin ito sa pang-araw-araw po, Panginoon, na hamon at laban sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon ko. Sa paggaway, Panginoon, sa mga bawat salitang lumabas sa aming mga bibig, Panginoon ko. Sa mga sharing po ng mga ng aming kapatid, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa mga sharing po, Panginoon, alam naming babaunin namin to, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Magagamit namin to at may share pa sa ibang tao, Panginoon ko. Mas mararami pa po ang makakakilala sa iyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po. Muli kami, Panginoon, sa katagumpayan po ng mga iba pang gawain sa amin mula po sa amin, Panginoon ko, at sa kila Nanay Pastora po. Sa iba po brethren, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin na may nagdanan ngayon, Panginoon, at sa may mga Panginoon ko, physically, Panginoon. Alam kong pagagalingin sila, Panginoon ko, dito sa Yamaguchi, kay Kuyo, kay Panginoon, at sa iba pa pong kapatiran, Panginoon. Kayo na pong bala sa amin lahat, Panginoon ko. Nakabilin po namin, Panginoon. Kontrolin niyo po ang buhay namin, Panginoon ko. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon ko. Kayo mo pang mag-desisyon sa bawat manguna sa bawat desisyon namin gagawin sa buhay, Panginoon. Hawakan niyo, Panginoon, ang mga kamay namin, Panginoon. Alam ko, sa pamamagitan niyo, kayo po ang tamang daan, Panginoon. Sa inyo lang po, ang aming buhay, Panginoon. Kakutangan po namin kayo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat, tinataas namin kayo sa araw, Panginoon. Muli po, salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Kaya lang rin natin pagkain. Kaya ako na mag-praise pagkain. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa tagumpay na gawain, Panginoon. Lord, bago po kami magtapos, Lord, at magtuloy po sa salusaluhan namin, Panginoon. Lord, bless the food that we are about to partake, Panginoon, na yung pagkain ito, Panginoon, linisin mo, Panginoon, na maging kalakasan namin mga physical na katawan, Panginoon. Lord, kayo pong bahalang magbalik at mag-bless nung nag-prepare at naghanda nito, Panginoon. Alam niyo po yung mga sakripisyo ng puso niya, Panginoon. Sila pong bahalang pumuno at magbalik ng mga hinihiling niya, Panginoon. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Kainan na. At picture muna tayo.